Good morning guys, dito naman tayo sa may harap ng Romblon Port. Yan ang kanilang main gate. Yan yung maliit na gate na yan, yan ang daanan ng tao. Yung malaki daanan ng mga sasakyan. So usually guys, dito tayo nag-duty pagka madaling araw, pag tayo nagkataon na gabi na pan-duty. So yan guys, nung araw na yan, Friday, tatlo ang inaasahang darating na barko. Dalawang galing Lucena at isang galing ng Batangas. Yung galing ng Batangas guys ay galing pa yun ng Ojongan. Dumarating doon ang mga bandang alauna. So yun yung Sinia, minsan ay Del Rosario ng Montenegro. Ayan yung malaking truck. Galing yan ng malamang Maynila. So ito, nag-aagaw yung dilim at ang liwanag. Ayan yung guys, yung mga truck na yan ay may sistema ang kanilang pagpasok dito sa bayan. Kasi sa napakaliit na kalsada, kailangan lagyan ng sistema para hindi magkabuhol-buhol ang trapiko. Yan yung aking kasama. Meron pa kami hinihintay na isang barko, yung Star Horse. Dahil na-delay daw. Ayan. Bumalik pala tayo guys ng video. Yan yung parating na Montenegro. Ayan. So guys, may makikita kayong parang ano dun sa kulay verde sa tapakan. Tingnan natin kung ano yun. Bluegrass. Ano hong laman yan, te? Chlorine? Hindi po, may gamot po. May gamot. So yun guys, yun ay hindi bluegrass. Yun ay artificial na bluegrass, yung parang carpet. Kasi that time ay merong mga galing sa LGU na nagbabantay dahil dun sa tinatawag na African Swine Fever o kaya ay ASF na kumakalat sa tabla. So ang mainland ng Romblon ay masyadong maingat sa pagpasok ng anumang mga sasakyan o kung frozen products. Actually, nung kumain nga tayo minsan sa isang kainan, sabi nung wala raw pumapasok na mga frozen products na galing sa karni ng baboy. Okay, lilinawin lang natin. Galing ng tablas, gaya ng longganisa. Okay? So yun guys, nagmamaniobra na si Montenegro. Ayan, pumakra sa loob. At ayan guys, yan yung maliit na opisina na kung saan unang binabayaran yung mga sasakyan na papasok sa bayan. Ito ang iba nakahilera. Ayan. Yung ibang tricycle na ay kumukuha ng mga paninda sa loob ng barko. Yan yung pinaka main building ng PPA. Bali, dalawang binabayaran dyan. Isa dito para sa wharfage fee at doon naman sa kabilang building para sa PPA fee. Kung mga dala kang sasakyan guys. Ayan guys, nakikita na natin si Sinia ng Montenegro na galing ng Ojongan sa kaliwa ni Binibining Batangas. Yan, may mga nagsibaba ng karton. Ng galong malaki. Yung tangke. Okay. Guys, si Binibining Batangas ay galing Lucena yan. Dumadaan na San Agustin. So usually more on cargo yan siya. Ang dala niya ay dangerous minsan mga trucks. Okay, so si Senya ay posibleng mga pasahero yan galing Maynila at galing din ng Ojongan na mayroong transaction dito sa Romblon. Usually guys, every Friday lang siya dumadaan ng Romblon. So once a week lang siya napunta ng Romblon Port. Maalis naman yan ng tanghali. Dadaan uli ng Ojongan. Then finally at alas 5 PM, aalis naman siya bound to Batangas City. So kinikater niya yung mga pasahero ng Ojongan at yung mga lapit na bayan doon. Gaya ng San Andres, Calatrava, Ferrolo, o Santa Fe, Alcantara. Halos yan ang kanila. Kasi iba naman kasi pasahero doon na sumasakay sa may San Agustin sa mga barkong Montenegro rin pero via Lucena. Yan guys ang mga biyahe niyan. Meron din dito guys 3 times a week na galing Batangas Starlight.
Okay? Yung Starlight yan galing ng Batangas, tumadaan dito sa Romblon, then tumutuloy hanggang Capiz. Then gabihan babalik na naman siya. Gaya kahapon, merong dumaan at merong bumalik ng madaling araw. So yan guys ang mga schedule dito ng barko sa Romblon. Kung tutuusin, siya yung pinaka-busy dito na port sa buong probinsya. Ayan guys, nakita ko naman si ate na naghahanda ng kanyang gamit dahil i-sprayhan na naman niya yung mga sasakyan na lalabas dyan sa kay Sinia. Okay. Yan, meron pang isang tricycle na naghahakot ng mga grocery, ibang pang mga products galing sa Lucena. Yan, ini-spray na naman, pinapaliguan ng chemical. Kasi nga, pag pumasok ka ng barko, ay malamang. Kasi yung barkong yan, malamang ay may mga microbes yan. So that is an SOP guys. Lahat ng sasakyan na papasok ng Romblon. So ayan, tinatali na, sinisecure na ng mga crew ng Montenegro yung kanilang barko sa isang bakala na kausli doon. Okay guys, bumalik na tayo dito sa labas ng main gate, sa labas ng facility ng PPA. Kasi maraming mga tricycle na dumadaan, din nagsasalubong sila sa iba pang mga sakyan galing sa loob ng pier. Kasi itong lugar ng Romblon talagang masip sa dami kasi ng tao, sa dami rin ng tricycle. One time nga nagtanong tayo kung ilan ang tricycle dito sa Romblon na nagbibiyahe. Aabot daw ito guys ng mga libo. O nga naman kasi sa mga numero na nababasa natin sa harap ng kanilang mga tricycle. Okay, so ayan, balikan natin si ate na nag-o-offer sa atin ng boknoy, siopaw, at yung kanyang masarap na munggo bread. Yan, meron din siyang banana chips. So alas 5 pa lang yan guys, nandiyan na si nanay, naghahanda na ng kanyang mga paninda, hoping na makabenta ng marami. So sabi nga niya, matagal na raw siya nagtitinda at nakapagpatapos na rin daw siya ng anak. Ayan, minsan sabi niya kasama niya isa niyang anak dyan, katuwang sa pagtitinda. So biniro pa natin kung merong discount, pero biro lang yon kasi nga nakakahiya namang manghingi pa ng discount sa ganitong klaseng paninda, diba? So ayan, bilang suporta natin kay nanay, sabi niya sa atin yung kanyang paninda ay yung kanyang munggo bread ay 65, ang kanyang siopaw ay 75, at yung kanyang banana chips daw ay 100. Yan guys, bili kayo ha pag kayo napadaan dito, daanan niyo siya sa tabi ng pier para tulong na rin sa kanya. Okay guys, tapos na po tayo. Ingat tayong lahat. Keep safe.